Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Sabi niya, walang hiya at bastos pala itong vlogger na ito. Ito yung napatay na vlogger, yung binaril, si Mima Alicia. Nabubuhay sa paninira ng pangalan ng iba. Pero mas masamang tao ang nagbabayad sa kanya. So isinare ni Attorney Baligod ang video posted by Chari Murphy. Kita mo, malulutong na pagmumura nitong Mima Alicia sa ating minamahal na BP Sara. Pakinggan natin siya. Bata? Uy, ang tanong ko, utang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Putang ina ka talaga. Kinakahiya ka naming mga babae. Nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pokpok. Kung sa bagay, sabi mo nga, ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo. Well, see you. Yun lang. Tatay. Bata? No? Nakapangilabot yung mga salita niya. Ito yung may nabasa kong post ni Sasrugan to Sasut na one way, the fastest way for bloggers to earn money sa social media is badatan mo ang mga Duterte, si VP Sara, para magalit, excuse me, mairita ang mga DDS at mag-engage sila sa iyo. So, panoorin nilang video, magko-comment. Ayan. Pabor na yan sa kagaya niya. May isa akong nakitang video, pinapakita niya yung ganyan kakapal na bundle ng tig 1,000. Siguro mga estimate ko yun, mga 500,000. Ginaganyan niya, pinapakita. Kasi nga naman, kung ganyan ang mga content mo at magre-react ang mga DDS, eh malaki ang kita. So ano ngayon? O, di ba? Merisi Gaba. Hindi naman siya pinapatulan ni BP Sara. Wala lang, kibit balikat lang. Kaya lang, ang pumapatol sa kanya, mga nasasaktan na mga DDS. Kaya mga kapwa ko DDS, huwag ninyo nang patulan yung kagaya niya. I believe marami pang mga vlogger na katulad niya na sinasadya nilang galitin ang mga DDS para kumita sila. So, ano ngayon? Yan na, Merisi Gaba. Kaya nga, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang anihin mo. Ano yung lumalabas ngayon? Yung last, may mga text messages siya na parang nagkaunsihan. May pera,
parang hindi niya na ibinigay yung tamang kantidad sa mga dapat niyang bigyan. Parang ganun. Kaya may nagalit sa kanya. Tapos meron siyang last habilin. Pag may mangyari sa akin, hanapin niyo si ganito. May binanggit siyang Boss B. Ibig sabihin, nararamdaman niya na merong banta sa buhay niya. Kaya, kayo, huwag niyo nang sisihin ang mga Duterte. Anong pakialam? Hindi naman siya big time vlogger. Tinignan ko yung kanyang follower. Dalawa ang kanyang YouTube channel eh. Yung pinaka-original, Mima Alicia ata, is nasa 100,000 plus lang ang kanyang follower. Itong pangalawa, Alicia Comments, yan, mga 300 plus. To me, maliit lang na vlogger yan. Ang mga influential vlogger, kung millions na ang followers mo, inaakusahan nitong mga loyalist vloggers na mga death squad daw ng Duterte ang may kagagawan. O ano ngayon? Lumalabas. Makitang-kita sa mga text messages tungkol sa pera, hatian ng pera. Kaya lesson learned, mga kaibigan. May freedom of speech, may freedom of expression, kailang huwag naman nating abusuhin yan. Na to a point na namumuhay ka sa paninira sa kapwa mo tao, ay magagabahan ka talaga. Whatever you sow, you reap. At yan, may her soul rest in peace. At sana makomfort din ang kanyang pamilya kasi kawawa naman. May pamilya din yan, mga nagmamahal sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo, so mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagod sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatagod sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling sila, gihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig, nabaguhan na gid ang among atop. Ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Gaumara mo, gapugas ra mo mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napa ka estudyante karon te? Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. So wala na ka ika-afford nga ipalit pa og sente.
wala sa pagkakaroon, wala pag yun. So karon natabangan na ka, so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.